Magandang araw po, Brother Willie, Brother Edwin, at sa lahat po ng mga kapatid. Ako po si Sis Noemi na magpapatotoo po para po sa kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon para po sa asawa ng pamangkin ko na nagtatrabaho po sa New Zealand. Nangyari po ito noong February 19 at 20, inoperahan po siya sa ulo gawa po ng aneurysm. February 25 ko na po ito nalaman at agad ko pong minessage si Brother Willie po. Humingi po ako ng dasal na agad naman pong tinugon ito ni Brother Willie. February 28 po, nag-send po ng video yung pamangkin ko. Nakita ko po doon na kahit papano ay naigagalaw na po ng asawa niya yung sa kamay, sa paa po niya. Nagsasalita pa po yung asawa niya doon humihingi po ng kape. Tapos po, March 20 po, nag-update po yung pamangkin ko na nakita ko po ulit sa video na kumakain na po yung asawa niya, nakaupo na po siya doon, at solo na po niyang nakakahawak yung bote ng gatas po. Tapos po, kanina po, nag-message yung pamangkin ko ulit, nangamusta po. Tapos kinamusta ko rin po yung asawa niya, si June. Sabi po niya, halos lahat daw po kaya na pong gawin ng asawa niya. Nasa rehab center po yung asawa niya, para daw po maibalik yung dating lakas. At para po makabalik po siya sa trabaho na pagdadrive po. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos, Holy Spirit at Panginoong Hesukristo. At sa inyo po, Brother Willie, Brother Edwin, at sa lahat po ng mga kapatid na nagdasal po para po sa kagalingan na asawa ng pamangkin ko po. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live. Martes ng gabi ng April 29, 2025. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, live po ang ating Bible study. Mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan, tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad. At ngayong gabi, binabati ko po itong ating ka-chat bago pa po tayo mag-umpisa ng live. Binabati natin ito pong isang exeter sa MCGI, Brother Adrian ng Italy. Ayan, marami po silang mga exeters sa Italy na ngayon po ay kasalukuyan pong nakamonitor po sa atin. Welcome po sa mga closet, mga exeters ng MCGI dyan po sa may Italy. Ito pong ating Bible study ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, at pagka naman po Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi pong makapagbigay ng notification ang Facebook at YouTube sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. Yan, wini-welcome po natin ang ating mga bagong mga viewers. Shepot LC, ayan.
Salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na makasama po kayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Invite niyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala para sila po'y ating makasama sa ating Bible study ngayong gabi. Tayo po'y agad nang mag-umpisa, makapaglingkod tayo sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ang atin pong ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, pag tayo po'y nagba-Bible study, kasama po nating binibigyan po ng pagkakataon dito sa ating programa yung mga prayer requests ng mga nanonood, nakikinig sa atin na mga ka-Bible study natin, yung kanilang mga sakit, karamdaman, kung hindi man po sila, yung kanilang mga mahal sa buhay na may mga sakit at karamdaman, ay sa pamamagitan po ng ating programa, ay binibigyan po natin ng pagkakataon ng mga prayer requests para tumanggap ng kagalingan ang mga may sakit at may mga karamdaman. Bakit po natin ginagawa yon, mga kapatid, mga ka-Bible study, na every time na tayo po'y may pagtuturo ng mga salita ng Diyos, pangangaral ng mabuting balita, nandyan po yung mabigyan ng kagalingan ang mga may sakit at may mga karamdaman. Kung babasahin po natin ang aklat ng Mateo 9:35, tingnan niyo po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po'y narito sa lupa na nagturo at nangaral ng mga salita ng Diyos. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ano po ang dapat nating mapansin dyan, mga ka-Bible study, sa ginawang pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoong Hesukristo nagturo at nangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Kalaki po nung pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos, yung pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman. Amen. Naintindihan po ba ng ating mga ka-Bible study yan? Yan po ang dapat na sundan ng mga nagtuturo at mga nangangaral ng mabuting balita sa panahon nating ito. Kung papaanong si Jesus Christ po nagturo at nangaral ng mabuting balita, kalaki po noong pagtuturo at pangangaral ng mabuting balita yung pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman. Yan po yung ginagawa po natin dito po sa ating programa sa tulong ng Panginoon. Since 2018 ay nag-umpisa po tayo na yung mga viewers po natin na mga may sakit at may mga karamdaman, yung kanilang mga sakit at mga karamdaman, atin po idilalapit sa Panginoon para tumanggap sila ng kagalingan sa mga sakit at mga karamdaman. Ayun. Maganda po yung inyong ginagawa kay Shipot LC. As a nurse, I try to pray for my patients. Tuloy-tuloy niyo po yan at sa pamamagitan ng inyong pakikinig dito sa ating Bible study, matututunan niyo po kung papaano po yung mga dapat nating gawin para po yung mga may sakit, sila po ay tumanggap ng kagalingan. Kagaya po nung ginagawa natin dito po sa ating programa
Marami po rito tayong mga ka-Bible study na mga may sakit, may mga karamdaman, yung kanilang mga mahal sa buhay, hindi ko man po nakita ng personal eh. Hindi ko man sila nakausap ng personal. Pero sa pamamagitan po ng ating programa, kahit sila po'y nasa malalayong mga lugar o kahit nasa abroad pa, sila po'y tumatanggap ng kagalingan. Sila po'y gumagaling sa kanilang mga sakit at pangakaramdaman. Bakit po? Kasi meron naman pong tinatawag sa Biblia na long distance healing, mga ka-Bible study. Hindi po kasi hadlang yung distansya, yung layo ng lugar para yung tao na may sakit o may karamdaman ay hindi po siya tumanggap ng kagalingan. Bakit po? O basahin natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 8, at ang mga talata po 5 hanggang 8. Basahin ko po at sundan niyo po mga ka-Bible study. At pagpasok niya sa Capernaum, ang Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhi at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. May lumapit po na senturyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang inilalapit niya, yung kanyang alila na nararatay dahil ito'y lumpo at lubhang nahihirapan. Ano sagot ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa senturyon? Tuloy. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya aking pagagalingin. Yung senturyon po, yun po'y mataas na opisyal ng sundalo ng Roman Empire. O ngayon, meron siyang alila na may sakit, inilapit niya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, pupunta ako sa bahay at siya aking pagagalingin. Kay Shipat po, Shipat LC, nababasa ko po ang inyong mga tanong. Kaya lang, ang malungkot po, hindi ko po pwedeng yung mga tanong na pumapasok ngayon ay aking masagot. Dahil malilihis po yung aking tinatalakay na paksa. Ang akin po ngayong tinatalakay na paksa ay long distance healing. Yung kahit nasa malayo pwedeng gumaling. Yung inyong mga tinatanong, bagamat tungkol din sa mga may sakit, pakihintayin nyo na lang po sa mga susunod na schedule natin ng Bible study, ha? Sinesave naman po yan ng ating mga kasama. Siguro bago lang kayo dito sa ating Bible study, hindi pa ninyo gamay yung ating sinusunod po rito sa ating Bible study. Dahil naumpisahan ko na po yung tinatalakay ko na long distance healing, pinapatunayan ko po sa pamamagitan ng Biblia na kahit nasa malalayo yung may sakit, pwede silang gumaling. Yun po muna ang ating dapat na mabigyan ng linaw sa mga nanonood at nakikinig. Kaya yung inyong mga tinatanong dyan, tungkol din sa mga may sakit, sa ibang pagkakataon ko po yan mabibigyan ng pagtalakay. Ngayon, hayaan nyo lang po muna na maituloy ko po itong ating binabasang mga talata. Yung senturyon, mataas na opisyales ng mga kawal ng Roman Empire, meron siyang alila na may sakit. Inilapit niya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sinabi ni Jesus Christ, paroroon ako. Handang pumunta ang Panginoong Jesucristo doon po sa bahay noong kung saan naroon yung alipin ng senturyon para pagalingin niya. Ano ngayon na ang sinabi ng senturyon? Tuloy ang basa. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Tatapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Yun ang sinabi noong senturyon.
Sabi niya sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, hindi na kailangang ikaw pumunta pa sa aking bahay. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alila. O ngayon, sa talatang 13, ano po ang nangyari? Basahin natin. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad. At ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sa iyo'y mangyayari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. O yan, mga kapatid, mga ka-Bible study, kung inyo pong binigyan ng pansin ang mga talatang binasa natin. Dahil sabi noong senturyon sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, huwag ka nang pumunta pa sa aking bahay. Sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alila. O ngayon, ano naman ang sinabi ng Panginoong Hesus sa senturyon? Humayo ka ng iyong lakad. At ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari at gumaling ang kanyang alila sa oras ding iyaon. Yan po yung sinasabi natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, na long distance healing sa Biblia. Kahit yung may sakit nasa malayong lugar, kagaya po nung alila ng senturyon, siya po'y gumaling, tumanggap ng kagalingan. Bakit? Kasi itong senturyon na namagitan, may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ang may pananampalataya po dito, yung senturyon, hindi naman po yung alila ng senturyon Nagkakaintindihan po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Kaya dito po sa ating programa, may mga nagbibigay ng prayer request. Ang may pananampalataya, yung nagbigay ng prayer request. Pero gumagaling din yung may sakit. Kahit yung may sakit hindi pa tayo napakinggan, hindi pa sumasampalataya sa ating mga ipinapangaral. Tumatanggap din sila ng kagalingan kasi ang kinoconsider ng Diyos yung pananampalataya ng tao na namamagitan sa may sakit. Amen. Nagkakaintindihan po sa ating mga Bible study sa Facebook at YouTube. Isang paraan ng pagpapagaling na ginagawa ng Diyos hanggang sa panahon nating ito, yan pong long distance healing. Marami na po tayong mga nagpatotoo. May mga videos po dyan. Sila po'y nasa abroad, nasa malalayong lugar dito sa Pilipinas, tumanggap ng kagalingan Meron nga po akong natatandaan nasa Germany Bata, sanggol siya noon. Nung ipanganak po ay butas ang puso, butas ang lungs. Humingi po ng panalangin para sa kagalingan. Si Sister Marites Cuen, pati yung kanyang kaibigan. Doon kay Baby Javier. Yun. Panoorin nyo na lang yung video. Sige, play natin yung video para at least hindi na sa akin manggaling. Sige, play natin yung video. Last week po, hindi last week, tinanggal na po nila yung mga kable na nakakabit doon sa baby. Apo. Pagkatapos kahapon po tumawag sa akin yung kaibigan ko na mga maaring daw sa loob ng 2 to 3 weeks is mailabas, maiuwi niya na yung baby niya. Amen. Okay na raw po, opo. Tsaka nagsarado na po yung, aywan ko kung paano ko ipaliwanag yung pong sa puso at tsaka sa baga niya. Amen. Okay na po. Butas na yung dapat nilang isara o paano. Hindi ko po. Tuwan-tuwa na siya. Yun na, uwi na silang mag-ina. Mga 3 to 4 weeks daw po para sure na okay mga lahat. Wala nang ano po, wala nang
ano pa, danger, wala na. Kasi Amen. na lahat, nakakahinga na po siya ng mag-isa eh. Pati yung sa oxygen niya, tinanggal na eh. Sa puso, sa ulo, chinek po nila lahat. Tapos kahapon, chinek yung sa mata niya, kung ayos naman, okay na daw po lahat. Malakas daw po si baby. Sabi nga po ng mga doktor, napakabilis daw po ng kanyang paggaling. Praise the Ano pa Lord. lang siya, Brad Willie, 32 weeks pa lang po. 32 weeks old pa lang siya. Pero napakalakas daw po sabi ng mga doktor, kaya tututunin ko po may uwi na. Salamat sa Diyos. Salamat po sa prayer na sama-sama, Brad Willie. Amen. Opo, opo. Ako po'y masaya. Hello po, ako po si Jacqueline, mama ni Javier, na ano po naman ni Ate Tess. Ako, hello, mga kapatid, dito ako sa tabi. Hello po, gusto ko po magpasalamat unang-una sa Diyos, sa lahat po ng biyayang pinagkaloob kay Javier namin, at lalo na po sa inyong pagdarasal din sa kanila, ng inyong kapatiran. Maraming salamat po. Ngayon po yung aking anak po is okay na, baka po next week sa awa ng Diyos is makalabas na po siya. Dahil sabi po ng doktor is malusog at malakas pang resistensya ng aking baby kahit maliit pa siya, kahit maasang may pinanganak. Premature. Salamat po sa inyong lahat. Ano pa po ba? Sa sobrang saya Sobrang mo. saya ko po is wala na akong masabi. Oo. Basta po salamat po sa maraming nag-prayer kay Javier. At alam ko po talaga na andyan ang Diyos at lagi niya pong ginabayan yung anak ko. Yes, amen. Okay. Salamat po. Sige, bye-bye po mga kapatid. Ciao. Sige po, bye-bye mga kapatid. Ciao po, Brad Billy. Ciao. Ciao. Yan po yung sinasabi nating video testimony na nasa Germany po na nag-prayer request po dito sa ating programa. Yun, meron pong butas yung puso, yung lungs noong sanggol. Pero nung yan po ay ating maipag-pray, ang Panginoon po ay gumawa ng himala. Pinagaling po yung sanggol. Nagulat nga yung mga doktor kasi nawala na po yung butas sa puso at lungs noong sanggol na si Baby Javier. Ngayon nga po, malaki na po yung ano na yun yung sanggol na yun ilang taon na rin lumipas. Nakita ko minsan sa Facebook naglalaro na, may videos po siya, may mga litrato po siya. O yun po ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya kung kayo po may mga sakit at may mga karamdaman, kung hindi man po kayo, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga mahal sa buhay, pwede po tayong makatulong sa kanila. Ibigay lang po natin yung pangalan noong tao na may sakit at kung ano po ang sakit o karamdaman ng tao. At yan po ibibigyan natin ng pagkakataon dito po sa ating programa. Ang kailangan lang po, may pananampalataya. Yung tao na may sakit o kung hindi man po yung tao na may sakit, yung magbibigay ng prayer request, yung mamamagitan para doon sa tao na may sakit. Kagaya po ng ginawa ng senturyon, siya po ang may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kaya magpagaling ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan noong pananampalataya ng senturyon. Yun ang kinonsider ni Jesus Christ, kaya gumaling yung kanyang alila na may sakit. Sige po, sa pagkakataon pong ito, ibigyan na po natin ng pagkakataon ang mga prayer request po ninyo dyan. Ibigay nyo po, mga ka-Bible study, yung pangalan ng tao na may sakit, kung ano ang sakit, karamdaman noong tao. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, acknowledge ko lang, 25. Sa YouTube Live, ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live, 11 ang ating mga ka-Bible study. Binabati ko po lahat ng mga closet at mga exiters sa MCGI at yung ating kanina po na mga ka-chat.
yung mga exiters dyan po sa Italy. Yan, binabati ko po kayo ha. Yung, congratulations po sa lahat ng mga exiters. Sabi ko nga ro sa isang post ko sa Facebook, ang MCGI ay isang masamang bangungot. Salamat sa Diyos at nagising pa tayo mga ka-exiters. Yan po yung aking post na iba't iba ang naging reaksyon ng mga nakabasa. May mga sumasang-ayon, meron namang mga nagagalit sa akin. Totoo naman po yun na ang MCGI, ituring natin na isang masamang bangungot. At salamat sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin na tayo po'y nagising pa at tayo ay nakapag-exit. Sige po, ang prayer request ay para dito sa may tuberculosis, TB, kay Leonisa Tasik. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, tuberculosis, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Leonisa Tasik. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Leonisa Tasik. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, makikibalita po tayo ha, dyan po sa pinag-pray natin. Pwede rin naman po yung mga prayer requests kung hindi naman po tungkol sa mga sakit karamdaman, ibang bagay po yung ating mga request sa Panginoon. Pwede naman po, kagaya po nitong kay Sister Ninita Chuya. Panalangin po na maibenta ang mga property ng makabayad ng utang. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inaalis ang mga hadlang at sagabal upang maibenta ang mga properties ni Sister Ninita Chuya at nang siya'y makabayad sa kanyang mga pagkakautang. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na sa lalong madaling panahon, as soon as possible, magkaroon ng sure buyer ang kanyang mga ipinagbibiling properties at nang siya'y makapagbayad ng utang. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Mary Wincesales, asma at hirap sa paghinga. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, asma at hirap sa paghinga, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Mary Wincesales. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan at maginhawang paghinga kay Mary Wincesales. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, yan po yung ating mga prayer requests na ngayon po'y binigyan natin ng pagkakataon sa ating programa. Umahabol po yung mga exiters na makamove on na nakakaramdam na sila'y napipighati. Ito lang po ang aking maipapayo sa mga exiters na sila'y nakakaramdam ng pighati dahil sila ngayon ay binablock na, ina-unfriend na, iniiwasan na sila noong mga kanilang mga naging kaibigan, kalapit ng kalooban dyan sa MCGI. Wag po kayong malungkot. Dapat nga kayo ay nagsasaya dahil kayo nga po ay wala na sa kulto. Dapat nagse-celebrate po kayo. Yung mga naging malapit sa inyo sa MCGI, naging mga kaibigan nyo, meron pa naman po kayong mga makakatagpo na mga mas maayos, mga bukas ang isip, matitino na mga kaibigan. Kasi ang Diyos po ang magbibigay sa inyo ng mga tunay na kaibigan. 17 ng Kawikaan, mababasa nyo po yung maayos na kaibigan at totoong kaibigan. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Yun po yung nakasulat sa Biblia na
palatandaan ng maayos, mabuting kaibigan. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Huwag kayong huwag kayong ma-down. Kailangan po kayo maging masaya pa kayo dahil ako nga noong ako'y nag-exit diyan noong 2009 matindi po yung dinanas ko na ako sinisiraan, ako pinasama. Iniwasan ako ng aking mga kamag-anak nung mga naging kaibigan ko din. Pero tingnan niyo naman po, sa tulong ng Panginoon hanggang ngayon, 2025 na. Si Brother Willie nakatayo pa rin at bagamat malungkot yung kwento ng buhay ko, ito pa rin po ako. Meron pa rin akong nararamdamang kaligayahan kasi yung kaligayahan na yun ay pinagkakaloob po ng Panginoon. Siya po ang nagbibigay po nun. Sige po, para sa mga exiters na mga napipigati ang kalooban, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inaalis ang mga nararamdamang kapighatian at kalungkutan sa puso ng mga exiters sa MCGI. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalakan at kapayapaan ng kalooban at ng kaisipan sa lahat ng mga exiters sa MCGI. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman po rito sa kay Roland Lutaw, maisama sa panalangin ang malabong paningin ng kaliwang mata. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, malabong paningin sa kaliwang mata, inuutusang umalis at mawala kay kapatid na Roland Lutaw. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa kaliwang mata, gawing malinaw ang paningin ng kaliwang mata ni kapatid na Roland Lutaw. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Why no live video tonight? Only live sounds only. Ayun, alam po ninyo, mahalaga naman po na yung sound, yung audio ang nakakarating sa mga nakikinig. Hindi naman po kailangan na palaging may video tayong napapanood. At sa isang banda rin po, nakakatulong din po sa akin yung ako hindi na po nagbi-video pagka po Martes at Huwebes. Hindi ko na po pinoproblema yung aking damit na isusuot. Kasi ilang piraso lang po yung aking damit na ginagamit po sa broadcast. Kung kayo matagal na pong nakakapanood. Tapos, dahil mainit ang panahon at hindi naman po air condition po itong ating lugar kung saan tayo nagpo-programa, hindi na po kailangang bukas ng maraming ilaw para po hindi na po masyadong mainit pag tayo nagla-live. Kaya sana yung mga nandyan po sa Facebook at YouTube, masanay na po kayo na pagka Martes at Huwebes, hindi na po tayo gumagamit ng video. Yung pang Sunday na lang po tayo nagbibideo. Kasi umaga naman yon at hindi naman masyado pang mainit ang panahon. Yun lang po ang aking sagot, Sige po, at tayo ay magsasagawa na po ng commanding prayer para po sa ating lahat dito. Kayo na po magsabi kung anong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo na po magsabi kung anong mga sakit karamdaman yan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap po ng kagalingan sa Panginoong Hesukristo, instant healing or gradual healing ang tinanggap, tayo po'y magpasalamat sa Panginoong Hesus. Gawa po tayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoon. Ipamalita po natin ang kabutihan, ang pagpapagaling na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po, mga Bible study, hanggang dito po muna at tayo po papasok na po doon sa ating segment ng ating programa, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, pagkalipas po ng short video na ito. Bawal bang kumain ng baboy ang Kristiyano? Basahin po natin sa Levitico 11:7, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, tatapot hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Dito po sa talatang pinasa natin, maliwanag po na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang pagkain ng baboy. Sinasabi po rito na ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, tatapot hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Ang tanong, sino po yung binabanggit po rito na karumal-dumal nga sa inyo? Sino po ba ang kinakausap po dito ng Panginoong Diyos? Sa Levitico 11:1-2, ito po nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Ang kausap po pala rito ng Panginoong Diyos. Sa Levitico 11:1, patuloy hanggang 7, ay ang Israel, ang mga lahing Israelita. Sa makatwid, sila po ang pinagbabawalan ng Panginoong Diyos na huwag kumain ng baboy, hindi po ang mga Kristiyano. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any
Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Muli po, magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Muli po, tayo po'y nasa ating segment na po na talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago at makakasama natin si Brother Edwin ngayong gabi. Brother Edwin, sige, at ikaw ay bumati na sa ating mga ka-Bible study. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suki na taga-subaybay. Salamat po sa Panginoong Diyos sa isang mabuting pagkakataon na tayo po ngayong gabi ay magkakasama dito po sa ating programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi, Brother Edwin, at ang ating mga Bible study ay nag-aantay sa ating magiging talakayan ngayong gabi at kwentuhan. At acknowledge ko lang, yung ating mga ka-Bible study sa YouTube ay 25, sa Facebook Live ay 9. Ayan, maraming mga kasama po tayo sa ating Bible study. Ituloy natin itong ating kangina ipinaglilingkod, yung tungkol sa pangangaral ng mabuting balita na may pagpapagaling. Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at yun nga yung ating sinusundan sa panahong ito na kung papaano ang Panginoong Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita ay mayroong kalakip na pagpapagaling at mayroon ding long distance healing na ginagawa si Jesus Christ, isang paraan ng pagpapagaling niya na kahit sa malayong lugar, yung tao na may sakit ay tatanggap ng kagalingan. Ipagpatuloy natin, Brother Edwin, na hanggang sa panahon nating ito, dahil mayroong mga nakikinig sa ating pangangaral, may mga sakit, may mga karamdaman. At maging sa iglesia, sa mga kapatid na kasama natin sa iglesia, may mga nagkakasakit dyan, ang itinuturo po ng Biblia, mga ka-Bible study, pagka may sakit, yun ay dadalawin mo yon para yun ay maipanalangin mo at nang yun ay gumaling. O babasahin ko po ang nasa Santiago 5:14 hanggang 15 ng Magandang Balita Biblia. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Napansin niyo po, sinasabi po yan sa iglesia, na kapag ka sa iglesia po ay mayroon doong may sakit, ano ang dapat na gawin? Ipapatawag yung mga pinuno. Sa talatang 14, ibalik natin yung talata. Ipapatawag yung mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin yung may sakit. Papahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa talatang 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ano dapat nating maintindihan po dito, mga ka-Bible study, Brother Edwin? May sakit. Opo. Ano gagawin sa may sakit? Pagka sa iglesia mayroong may sakit, magtatawag ng pinuno sa iglesia para maipanalangin yung may sakit at papahiran ng langis nang yan ay tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoon. Tama ba, Brother Edwin? Tama po, yan po ang nakasulat sa Biblia.
Ayan, yun lang dapat na ginagawa sa panahon nating ito. Pagka merong may sakit, tatawagin yung pinuno sa iglesia para maipanalangin yung may sakit, pahiran ng langis para gumaling yung may sakit. Brother Edwin, nung isang araw meron kang na-share sa akin na video na ginagawa diyan sa MCGI. Pagka merong may sakit na miyembro. O ikaw na nga ang magkwento, Brother Edwin. Ano ba yung nando sa video na yon? Yun nga po, Brad Willie, nakita ko po dun sa video, ang ginagawa po nito ngayon mga taga-MCGI, kapag po meron silang kapatid na may sakit, may karamdaman, dadalawin po nila sa bahay. Meron pong grupo na naka-assign na sila po yung mga nagdadalaw-dalaw doon sa mga kapatid, mga miyembro nila na may sakit at karamdaman. Kaya lang po, ang kanilang gagawin, aawitan nila. Ano po, Brother Willie? Inaawitan nila at habang inaawitan po nila, sinasabayan po nila ng pagsayaw. Yun po, Bali, Brother Willie. ang ginagawa kantahan, awitan at sayawan yung may sakit. Opo, yun po yung nakita ko sa video. At yung nasa video parang namumukhaan ko pa, Brother Edwin, parang akong kilala ko to. Sino ba yung nandun sa video na yung Brother Edwin? Yung sumasayaw. Yun, Brother Willie, isang taga-kapihan sa Rafael, Bulacan. Ang pangalan ay Tito. Si Brad Tito. Yung Brother Tito. Sabi ko na nga ba siya yun eh. Hindi pa yung Brother Tito na yun parang kamag-anak pa natin, Brother Edwin. Kung ayon sa kwento ng ating ama, Brother Willie, iyan malapit nating kamag-anak. Para kasing ang pagkakatanda ko sa kwento ng tatay natin, yung nanay noong Brad Tito na yon at si Daddy ay magpinsan, di ba Parang ganun, Brother Willie. Opo. Yan po yung magpinsang buo ba o pinsang parang pinsang makalawa po, ganun . Pinsang makalawa, parang pinsang makalawa na. Kaya yung Brother Tito, kapag anak din nating maituturing, bali, pinsan nating makatatlo na, Opo, opo. Ganun nga po. Lumalabas, ganon. Nung mapanood ko nga yung video, sabi ko, baka kung kilala ko pa itong nasa video, kahit nagkaedad na, sumasayaw-sayaw pa Brad Edwin nung habang sumasayaw siya, ganadong-ganado, pinapalakpakan naman siya ng mga kasama niya. Naisip-isip ko lang kung buhay kaya akong nanay nito'y matutuwa sa ginagawa niya. Malamang, Brother Willie, kung hindi mabatukan, mapagalitan. Kasi, kumbaga, mas matanda sa atin yung Brad Tito na yun. Sa edad, di ba? Ako 51 na ako, pa 52 na ako mas matanda sa ating dalawa yun di ba? Tama po, dual citizen na yan, Brother Willie. Meron na yung 20% discount, na-enjoy, Tama po. Tsaka sa pagpila sa bangko, pinapauna na po yung mga ganyan. Yung mga ganon. Siya rin yung natatandaan ko, Brother Edwin, na nung minsan tayo nasa SM Baliwag, na tayo nagkakapis sa Dunkin Donut, di ba? Opo. Siya yung nakita ko na nung matingin ako biglang tumalinis ng ng lakad Biglang nagmadali ng paglalakad para makalayo sa atin Para bang Brother Willie? Para bang bigla niya nakita pinagkakautangan niya na hindi pa niya binabayaran, gano'n. Oo. Sabi ko ibang-iba noong araw ako'y nasa MCGA pa, nung tayo nasa MCGA pa. Yang si Brother Tito na yan, pag ako nakita sa apalit talagang nakikipag istoryahan sa akin yan. At siya mismo lumalapit sa akin. Pero nung ako'y wala na sa MCGI, Brother Edwin,
tayo. At kahit siya pa ating tinutuloy na kamag-anak, abay ngayon hindi na tayo pinapansin eh. Iniiwasan na tayo. Tama po yan. Totoo po yan. Ayan, dyan yung makikita kung gaano ka-toxic ang MCGI na pagka ikaw ay umalis na dyan, kahit kamag-anakan mo pa yan, kahit yan ay natulungan mo isang panahon, pagka ikiwala na sa MCGI, ano ka baliwala ka ikaw ay para kang may sakit na dapat na iwasan no? Huwag ka nang lapitan, huwag ka nang kausapin Brother Edwin. Opo, parang pinandidirihan ka na po. Yun yung ating gustong matalakay ngayong gabi na ang nasa Biblia po, mga ka-Bible study, yung mga may sakit, dadalawin. Ano gagawin ng mga dumalaw? Dapat yung mga dadalaw at kasama nga yung mga pinuno sa iglesia na dadalaw sa may sakit, ang gagawin po ay mananalangin para doon sa may sakit, magpapahid ng langis para yung may sakit ay tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoon. Yun ang binasa natin ulitin ko para sa ating mga ka-Bible study na ngayon lang po nakapasok. Santiago 5:14 hanggang 15. Ito po ang itinuturo ng Biblia na gagawin sa mga may sakit. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ayan po, mga ka-Bible study, yung sinasabi ng Biblia na dapat gawin sa mga may sakit. Dadalawin, ipapanalangin, papahiran ng langis, para yun pong may sakit ay gumaling. Sa MCGI po, ano ginagawa? Brother Edwin, ano ginagawa? Doon sa video na i-share mo sa akin. Ang ginagawa po ng MCGI, dumadalaw sa mga may sakit, kinakantahan, at sinakayawan. Sinasayawan. Yung bang nasa video, Brother Edwin, yung may sakit sa tingin mo ba'y natutuwa sa ginagawa? Noong mga nando sa kanyang bahay na nagkakantahan at sinasayawan siya. Ano ba ang tingin mo roon sa may sakit, Brother Edwin? Sa tingin ko, Brother Willie, hindi naman natutuwa yung kanilang dinala na may sakit Kasi po, bukod sa sila nakaka-istorbo, sila kisot ng kisot doon sa pamamahay ng kapatid na may sakit. Pakiulit mo nga, yung sinabi mo, Brother Edwin, hindi ko masyadong nadinig. Ano yung ginagawa? Bukod po sa kinakantahan yung kapatid na may sakit, yung pong mga kasama ni Brad Tito na kisot ng kisot doon sa pamamahay ng kapatid, siyempre nabubuisit po yung kapatid dahil hindi sila panatag dahil may mga bisita sila na nagkikikisot doon sa kanilang harapan. Kaya ako natatawa yung kasing salitang kisot ng kisot. Hindi masyadong yan, Brother Edwin. Baka naninibago yung ating mga Bible study, lalo sila naman hindi dito sa Bulacan. Para mas madaling maintindihan, ano ba yung mas mababaw na salita sa kisot ng kisot, Brother Edwin? Yung pong kisot ng kisot, Brother Willie, yung po bang hindi mapanuto doon sa kinatatayuan, ibig sabihin malikot, galaw ng galaw. Ayun, kaya ako natatawa dahil bihira ko na po marinig yung salitang kisot ng kisot. Yun nga po, para madaling maintindihan ng ating mga Bible study, yung kisot ng kisot, yun yung galaw ng galaw, yung kilos ng kilos, yung hindi mapirme sa isang pwesto. Ayan, meron tayong ka-exiters na totoo po yan, choir po kami. Ayan, tingnan nyo, hindi talagang mayroong nagsasabi na
ang mga dumadalaw sa may sakit, sa halip na gawin yung nakasulat sa Biblia, na ipapanalangin yung may sakit, papahiran ng langis yung may sakit, at yun ipagagalingin ng Panginoon. Ang ginagawa ng mga nasa MCGI, at yun ang ating nakitang nasa video na sayaw ng kisot ng kisot, kamag-anak pa pala natin. Lumalabas yung talatang binasa natin hindi nila naiintindihan, Brother Edwin Ganun nga po lumalabas. Oo. Walang nakaunawa diyan sa nakasulat na 'yan, at maging yung leader ngayon sa MCGI. Kasi, 'di ba? Kaya naman nagpuntahan yung mga yun sa bahay ng may sakit May dahil yan ay may order, 'di ba? Inutusan 'yan na puntahan yung mga may sakit, tapos ang gagawin magkikisot doon. Kakantahan at sasayawan yung may sakit. Mabuti sana kung ang sayaw, Brother Edwin, yung hindi naman ang dating mahalay, no, Brother Edwin? Tama po, tama po. Yung pong sayaw na simple lang, talagang kung ano yung nakikita nila na ginagawa ng mga kabataan, ng mga millennials sa panahon natin, yun yung kanilang sinusundan, yun yung kanilang ginagaya, yung sayaw ng mga kabataan ngayon. Kabataan yun. Yung Brad Tito naman, sabi ko nga, mas may edad sa atin yun Sabi mo nga, yun dual citizen Tama po. Gano'n lang ang mga ginagawa. Ito pa, Brother Edwin, ang aking nabalitaan na hindi maganda. Ano po yun, Brother Willie? Yung may sakit na mga miyembro na dyan sa MCGI, alam mo ba, pag sila'y lumapit sa pangasiwaan para magpatulong dahil sila may mga gastusin, may mga bibilhing mga gamot, babayaran sa ospital. Alam mo ba, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, Brother Edwin, itinuturo sa PCSO yung mga miyembro doon magpuntahan at humingi ng tulong, Brother Edwin. Sa Philippine Charity Sweepstakes Office po itinataboy yung mga miyembro na humihingi sa kanila ng tulong. Oo, Brother Edwin. Ako naawa noong yan ay maikwento sa akin na Brother Willie, samantalang tumutulong ang MCGI sa mga pulis. Diba? Yung mga pulis ang talagang binubuhusan ng suporta ni KDR. Diba? Mga pulis, mga sundalo, Brad Edwin, na may sweldo naman. Diba? Opo. Tapos itong mga miyembro nag-aabuloy, pagka sila nagkasakit at lalapit para humingi ng tulong, doon naman itinataboy sa PCSO. Doon daw lumapit at humingi ng tulong para sa kanilang mga gastusin sa ospital. Naloko na, Brad Edwin. Yan na, masaklap na katotohanan niyang Brother Willie. Sa ibang tao magaling, sa kapatid, walang galing. Oo. Tignan mo nga, very generous si KDR. Pagka mga pulis at mga sundalo ang talagang kanyang susuportahan. Nagpapamigay ng mga computer, ng laptops, 'di ba? Sa mga pulis sundalo. Mayroon pang malaking cheque na ipinakita noong araw kung ilang milyong piso yung halaga na ibinigay sa mga pulis. Brother Edwin. Samantalang sariling mga miyembro ng MCGI, pagka nagkakasakit, hindi matulungan ng pangasiwaan, hindi matulungan ni KDR. Di lumalabas kaplastikan lang yung itinuturo ni KDR na paggawa ng mabuti, Brother Edwin. Opo, yung pag-ibig. Oo. O yun bang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Kayo po ba'y sang-ayon doon sa aking obserbasyon na kung may itinuturo mang pag-ibig itong si KDR, 4 na taon na yung paksa na sa pag-ibig na yan mula nung pumanaw si Brad Eli
pag-ibig ang kanyang paksa. Lumalabas mismong si KDR na nagtuturo ng pag-ibig, hindi niya alam kung papaano talaga isa sa buhay ang pag-ibig na yan. Bakit? Sarili niya mga miyembro, hindi nga niya maibig, hindi nga niya matulungan. Ang alam niyang ibigin mga pulis at mga sundalo. Naloko lang. Talaga pong pagdating sa nakasulat sa Biblia, talagang kapos Brother Willie. Oo. Kaya nga, yung bang mga nandiyan mga miyembro, yan ba hindi nyo pa rin napapansin? Kaya kayo nandyan pa rin at kayo matibay pa rin dyan. Buti sana kung hindi nagreklamo yung isang KNP, yung si Sani. Ano sabi ni Sani nung madinig ko yung video niya? Bibigay lang daw sa mga pulis, Brad Edwin, ito na naman, may request na naman yung mga pulis. Sabi nung Sani, kala mo naman may patago sila sa atin. Wagas wagas kung makapag-request yung mga pulis. Yung mga pulis pa ngayon na sinisisi, Brother Willie. Ang lumalabas na hingi ng hingi. Oo, samantalang itong si KDR ang talagang dumidikit dyan sa mga pulis. Siya mismo talaga ay pinupuntahan niya yung mga kampo ng mga pulis at ng mga sundalo. Lumalakad pa nga doon sa red carpet di ba, Brother Edwin? Opo, dito sa kampo natin sa Bulacan, Brother Willie, nakarating din si KDR dyan Oo. Nakarating din po siya dito. May napanood akong video na siya nandito sa Camp General Alejo Santos dito po sa Malolos, Bulacan. Oo, talagang kung sino yung mga pulis at sundalo na may buwan ng sweldo na tinatanggap sa gobyerno. Yun ang alam ni KDR na ayudahan yun ang kanyang suportahan. Samantalang yung sariling mga miyembro ng MCGI, pinababayaan. Sa bagay, Brother Edwin, yan naman hindi naman ngayon lang nangyayari yan. Pasensya na doon sa ibang mga exiters. Kung si Brad Ely man po ay mabanggit ko. Kasi may ibang exiter, Brad Edwin. Opo. Nakikiusap nga sa akin kung pwede si Bonjing na lang daw ang mababanggit ko sa programa, si Brad Ely wag na. Alam po ninyo mga ka-exiters na mga bago lang, hindi nyo na ako inabot sa MCGI. Meron kasi kung mga nakita na hindi nyo na po nakita. Meron akong narinig na hindi nyo po narinig. Kaya wag nyo sana akong pagbawalan na magsalita ayon sa aking nakita at narinig. Kaya ako sinasabing hindi lang po sa panahong ito nangyayari yan, sa panahon ni KDR. Kasi may nakita si KDR, pero siya sinusundan, Brother Edwin. Ang sinusundan niya, yung nauna sa kanya, yung pinalitan niya. Mismong si Brad Ely, may mga ginagawa na dapat mga miyembro ang unahin, iba ang inuuna. Kaya lang, mas garapal itong si KDR. Kasi kaya ko sinabing mas garapal. Si Brad Ely noon, gusto niyang magpakain, feeding program sa mga batang palaboy, mga batang pulube, diyan sa Baseco, sa Maynila. Brother Baseco Edwin. Compound. Baseco Compound. Doon nagpi-feeding program, doon nagpapakain ng mga bata. Lumalayo pa, dumadayo pa ng Maynila para mag-feeding program. Loob-loob ko lang, hindi naman kailangan lumayo para mag-feeding program Mismong doon sa Apalit, Pampanga, Brother Edwin. Doon mismo sa Lumang Pasalamatan, yung nakita mo naman yung Lumang Pasalamatan, yung Old Central, yung nasa lumulubog na subdivision, Brother Edwin, di ba? Opo. Ang nangyari kasi doon, Brad Edwin, nung malipat na roon sa Convention Center, sa may Barangay Sampaloc, yung Lumang Pasalamatan, tumira doon yung mga miyembro na galing sa malalayong mga probinsya, yung mga hindi na nakabalik sa kanilang mga probinsya. Doon na pinatuloy ni Brad Ely
At doon na sila nanganak ng nanganak, doon na nagkapamilya. Alam mo, Brad Edwin, noong ako'y madalaw doon sa Old Central na yon, sa lumulubog na Pasalamatan, nakita ko ang daming mga bata ron. Mga bata na mga, malnourished, talagang mga payat, mga malalaki ang tiyan, talagang kulang na kulang din sa pagkain. Doon ko nakita na may problema na yung ginagawa na pagpapakain sa mga taga-Baseco. Kasi pag sa Maynila, Brad Edwin, doon, may mga reporter doon, tapos nandoon yung barangay chairman sa Maynila, at may mga politiko rin sa Maynila na nandoon sa feeding program na ginagawa nila. Samantalang dito sa Pasalamatan, doon sa lumang Pasalamatan na lumulubog sa baha, may mga bata rin doon na mga malnourished na hindi naman inaasikaso, hindi naman iniintindi ni Brad Eli tsaka ni KDR. Yun ang punto ko na mas grabe lang yung sa panahon ni KDR kasi si Brad Eli, mga batang pulubi sa Maynila. Pero si KDR, mga pulis na at mga sundalo naman na mga may sweldo ang kanyang alam na tulungan, Brother Edwin. Ganun nga po lumalabas. Kung sana level up si KDR. Oo. Class ang dating ni KDR. Siya dito sa mga naka-uniforme. Dito siya ngayon tumutulong, Brother Edwin. Opo. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Dapat, bago mo linisin ang bakuran ng iba, dapat linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Tama ba, Brad Edwin? Tama po. Kasi paano mo pupupunahin yung bakuran nung kapitbahay mo na madumi kung yung mismong bakuran mo puro sukal, puro kalat, Brother Willie? Magpapakain ka ng mga malnourished na bata sa Maynila, mismo sa Apalit, Pampanga pala, may mga malnourished din. Di ba? Kasi ang hinahabol nga yung mailalagay sa news, maibabalita sa television, may mga politiko na makakasama doon. Yun nung araw pa yan, mga Bible study, mga closet, mga ka-exiters. Panahon pa ni Brad Eli, may mga mali nang nangyayari. Napagtatakpan lang noong nabubuhay pa si Brad Eli kasi may mga pamamaraan si Brad Eli na hindi alam gawin itong si KDR. Kasi si Brad Eli, meron siyang mga ginagawa na nagugustuhan ng mga tao. Yung pag may ginagawang feeding program, magsasalita si Brad Eli, magtuturo siya, salita ng Diyos ang kanyang sasabihin di sa mga tao. Itong si KDR hanggang sa ganyan na lang, yung pagpulong na lang. Tapos pagdating naman sa pangangaral, wala naman. Hindi naman makapangaral. Yung mga magtatanong ayaw ni KDR. Kahit mga miyembro, hindi siya pwedeng tanungin. Hindi rin siya nagba-Bible exposition. Yung pangangaral talagang tinalikuran na yan ni KDR. Talagang yan iniwasan niya. Kaya mas madali ngayong makita ng mga exiter ang kapalpakan ni KDR, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Halos, Brother Willie, kung papapakinggan ko yung mga testimony ng mga exiters, ang buwisit, ang yabot naki KDR. Oo, kasi nga, kay Brad Eli, kahit papano meron pa silang nakitang ginawa si Brad Eli na maayos Yung kahit siya may edad na, kahit siya hirap na talagang sa pangangaral, si Brad Eli nagbigay ng oras. Itong si KDR pag tinignan mo yung kanyang maraming oras wala naman sa pangangaral Brother Edwin. Tama po.
Ang maraming oras ni KDR ay para sa kanyang kalayawan, para sa kanyang mga hilig. Di ba? Di ba nagpasalamat sa abroad? O ilang oras lang yung pasalamat. Ha? Pero yung pasyal lamat, yun ang maraming araw na pinaggugulan ni KDR. Naloko na. Tama po. Ang nangyari, side trip lang yung pasalamat at ang full trip, yung pamamasyal, Brother Willie. Yes. At yan ang nakikita ng maraming mga exiters. Na yung sinasabi ni Brad Ellie na magpapatuloy ng kanyang naumpisahan. At yung karunungan ay lilipat kay Brad Ellie. Sabi ni Brad Ellie, yung karunungang nasa kanya ay lilipat dito kay KDR. Kaya ang sabi noong mga nung panahon na yun may rason para magpatuloy, di ba Brad Edwin? Tama po. Yan po yung kanilang slogan nung pamamatay-matay pa lang ni Brother Eli. Oo, may rason para magpatuloy. Brother Edwin, ilang taon na, 4 na taon na. Mula nang pumanaw si Brad Eli, yung sinabing lilipat na karunungan kay KDR, hanggang ngayon wala pa rin. Yun lang ang masaklap doon. Oo, kaya itong mga nag-e-exit, ito naman ang sinisigaw ngayon. May rason para mag-exit. Ganun ba? Edwin, Opo. dati, may rason para magpatuloy. Ngayon, yung mga exiters na nakita nga yung mga kapalpakan ni KDR, may rason para mag-exit. Yun, Brother Edwin. yun na po ngayon ang kanilang isinisigaw. Sana kung papaano meron silang ginawa na story of my faith. Brother Edwin sa MCGI. Opo. Itong mga exiters ang request. Story of my exit. Pwede. Maganda yan. Pwede. Paano nga, Brother Edwin? Dito sa pinag-uusapan natin ito na yung may sakit, pag dinalaw, sa halip na ipanalangin, pahiran ng langis para gumaling, ang gagawin na lang kakantahan at sasayawan na lang. Sabi mo nga, hindi naman natutuwa yung may sakit na dinalaw kasi gusto nga matulog yun, gusto nga magpahinga nun, istorbohin mo pa. Diba? Tapos buti sana pag dumalaw may dala May kapatid, may dala po kaming mga gamot para sa inyo na inyong iinumin. O kaya meron po kaming dalang pera dito na kung meron kayong mga bibilhin na mga gamot, makatulong po itong pera na ito na dala namin para sa inyo. Hindi nga ganun ang nangyayari, Brother Edwin wala nga ganun na ibinibigay. At kapag nga meron silang mga gastusin sa ospital, sa gamot, sa doktor, doon ituturo yung mga miyembro na pumila sa PCSO. Humingi ng tulong sa gobyerno, Brother Edwin. Brother Willie, makikipagkompetensya pa doon sa mga kapwa natin Pilipino na lumalapit sa PCSO para pakahingi ng pambili ng gamot, pampa-ospital. Ganun po ba ang gusto mangyari ni KDR? Ganun nga, Brother Edwin. Na dapat sana yung mga nasa MCGI makabawas na sa mga humihingi ng tulong sa gobyerno, di ba? Kasi meron silang kinukolektang mga abuloy sa mga miyembro di ba dapat yung mga abuloy na yun ibalik din sa mga miyembro, Brother Edwin? Tama po. Tinan mo tayo, Brother Edwin, di ba nung isang araw tayo nasa Olongapo? Kahapon po. Kahapon ba tayo napunta ng Olongapo? Meron tayong kapatid, miyembro na pumanaw. Dahil yung kapatid na yun kilala natin na hindi naman ganong maluwag sa buhay, Opo. Sabi ko sa mga kapatid, noong yan maibalita sa akin na pumanaw na yung kapatid natin sa Olongapo, ako'y nagpasabi sa kapatiran na mga kapatid, tayo po sana'y makatulong doon sa ating pumanaw na kapatid. May mga naulidayang mga anak.
tayo makapag-ambagan para sa mga naulilang dalawang anak noong ating kapatid na pumanaw. O salamat naman sa Diyos at ang ating mga kapatid nang magpasabi tayo, nagano naman, Brother Edwin, tumugon naman, di ba? Opo. Meron tayong nalikom na halaga ng salapi, kahit maliit lang yon, napagsama-sama natin at tayo ngang dalawa ang sumadya sa Olongapo at para maihatid yung ano na yon, yung ambagan ng kapatiran para doon sa pumanaw nating kapatid. Yun ang ibig ko sabihin na kung gagawin ni KDR yan, sa mga miyembro sa MCGI na nagkakasakit o kaya ay namamatay, hindi pa problemahin ng mga miyembro, ng mga naulila o saan kukunin ng panggastos para pampalibing, di ba? O kaya kung nasa ospital yung may sakit, yung pambayad sa ospital. Kung marunong lang si KDR na yung pananalapi sa iglesia, maayos niyang ginagamit, Brother Edwin. Opo. Hindi nga po ganun eh. Hindi nga po ganun na nangyayari. Oo, kaya nga minsan inuunawa ko rin yung ibang exiter na natisod sa pag-aabuloy. Di ba? Merong mga ganong exiter na talagang sinasabi nila pagka ang iglesia merong tinuturo tungkol sa abuloyan. Ayaw na namin yan. Kasi nga, napatisod dito kay KDR. Dahil nakita nila na hindi naman talaga ginagamit yung nakukolektang abuloyan para mangaral ng mga salita ng Diyos, mag-Bible exposition. Practically, wala talaga silang pangangaral na Brother Edwin. Sa radyo, television, yung mga piniplay na lang na mga videos ni Brad Elia ang ginagamit, hindi ba? Opo. Ganun nga po ang nangyayari ngayon. Wala talaga silang pangangaral na ginagawa. Yun ngang mga Bible expositions, pinalitan nila concert. Ngayon linggo-linggo ang concert, Brother Edwin. Ano po ba? Nadalas Oo. yata. Dinalasan ng concert kasi para libangin yung mga miyembro at para makakolekta. O kaya nga mas mabilis ngayon ang pag-exit ng mga miyembro kasi nakikita nga yung pagiging inutil nitong pumalit na leader. Talagang walang kakayahang mangaral. Sabi ko kasi sa inyo noong araw pa hindi naman mangangaral yan Yan mangangarir. Yun nga, Brother Edwin, ang ating ang ating nakikita na kaawa-awa yung mga miyembro dyan. Dyan lang sa kanilang kinukolekta, Brother Edwin, alam mo ba yung sila humihingi ng blood donation? Opo, parang nadinig ko na po yan isang beses. Ano po ba ang buong detalye dyan, Brother Willie? Hindi ba, pinagmamalaki nila yan na sila tumatanggap ng award sa Philippine Red Cross dahil may bloodletting program yung si KDR. Pagkapasalamat yung mga miyembro yung nagdo-donate ng dugo para sa Red Cross, di ba? Opo, tama po. Ito ngayon ang nangyayari, Brother Edwin. Ewan ko lang kung ito naranasan ng mga kasama natin sa Bible study. Pagka sila na ang may pangangailangan sa dugo, Brother Edwin, ang kanyang nanay o tatay o kapatid nasa ospital, kailangang masalina ng dugo. Nako, Brother Edwin, talagang sumasakit ang ulo noong mga naghahanap ng dugo para doon sa sa kanilang kamag-anak na nangangailangan. Walang mai-provide, walang maibigay ang MCGI. Talagang sila ang mamumroblema kung saan sila hahagilap ng dugo para doon sa kanilang kamag-anak, Brother Edwin. Bakit po kaya ganun na nangyari, Brother Willie? Yun nga. Talagang yung ginagawa na bloodletting, papogi lang yun ni KDR para makilala yung kanyang pangalan. Bakit kung talagang sila pala may partnership sa Philippine Red Cross, bakit
pagka ang mga MCGI member ang mangangailangan ng dugo, ay may pinoproblema pa yung paghahanap ng dugo. Di ba, Brother Edwin? Pahirapan pala, Brother Willie, no? Pagka MCG ay ang may kailangan ng dugo. Yes, at mayroon pang pangyayari na namatay na miyembro ng MCGI dahil hindi nga nasalina ng dugo. Eh di walang katuturan, Brother Willie, yung bloodletting na ginagawa nila sa apalit. Ganun nga ang lumalabas kasi pag sila na ang mangangailangan, problema nilang malaki yun. Wala namang magawa itong si KDR na dapat sana siya yung mismong magsabi sa Philippine Red Cross. Pagka naman mga members ng aming grupo ang mga ilangan, dapat wag nyo nang pahirapan. Di ba? Tama po. Hindi. Hindi. Silang mga nagbibigay ng dugo, nagdo-donate ng dugo sa Philippine Red Cross. Pag sila na ang may pangangailangan, hindi naman sila natutulungan, nadadamay. Kaya yung tinuturo ni KDR na pag-ibig, ang problema yung aplikasyon, Brother Edwin. Opo. Oo. Okay ituro yung pag-ibig, kaya lang, pagka yung nagtuturo mismo, hindi alam yung tungkol dyan sa pag-ibig na yan, na kung paano yan i-execute, i-apply. Tinan mo lang si KDR. Pag-ibig ang kanyang favorite topic. Ibigin ng kaaway. Di ba? Binabanggit niya, ibigin ng kaaway. Bakit naman itong mga exeter, Brad Edwin, ang turo ni KDR, pagka yan exeter na, yan meron ng mga tinatanong, i-block agad, Brother Edwin. Huwag nang kausapin yan. Auto-block. Oo. Kinokontrol ni KDR ang sarili niya, di ba? Opo. Yung kaaway daw iibigin. Tapos itong mga miyembro sa MCGI, pagka may mga tanong na sa pananampalataya, kine-question na yung ginagawa ni KDR, ang utos ni KDR yan ay i-block, yan ay iwasan na, wag nang kakausapin. O tingnan mo yung inabot noong nasa abroad na si Brad Monlao. Exeter din yan. Brad Edwin, nag-donate ng kidney, tapos nag-loan pa ng 4 na milyon at ibinigay sa MCGI. Opo. Nung si Brad Monlao ay meron lang mga question, may mga tinatanong na tungkol dyan sa mga ginagawa ni KDR. Gusto niya makipag-usap. Ano ginawa dito kay Brad Monlao? Ginawa na ng issue. Pinalayas doon sa kanyang inuupahan sa abroad, Brother Edwin. Kasi daw po, nadinig ko may order daw po Oo, mula sa itaas. Sa itaas, oo. Tapos itong Brad Monlao, may mga kumausap doon sa kanyang kumpanya na pinapasukan na siya tanggalin sa trabaho, Brother Edwin. Malulupit pala talaga, no, Brother Willie? Oo, ginigipit talaga ng todo itong Brother Monlao. Nangutang nga yung tao ng 4 milyon. Para siya makabayad, dapat may trabaho siya. Ang gustong mangyari, mawalan siya ng trabaho ng yung kanyang inutang na 4 na milyon na ibinigay niya sa MCGI, hindi siya makabayad at siya'y makulong sa abroad, Brother Edwin. Gusto pang malagay sa peligro yung kapatid na nag-donate at saka tumulong, Brother Willie. Oo, kasi sa abroad, Brother Edwin, iba pala doon, pagka-utang, pwede kang makulong. Oo. Ganun po ba? Hindi kagaya dito sa Pilipinas, Brother Edwin. Iba yung pagka dito sa Pilipinas, yung mga nangungutang hindi nakukulong di ba? Opo, dito sa Pilipinas, Brother Willie, ang napapansin ko, kung sino pa yung may utang, siya pa yung matapang. Ganun nga. Kaya nga yung Brother Monlao noong mapakinggan ko yung kanyang video, talagang masama rin ang loob niya at naiiyak siya sa sama ng loob kasi marinig ba naman na sinabi invalid yung kanyang ginawa na yun. Nagbigay siya ng kidney doon sa isang miyembro na kailangan ng kidney. Nangutang pa siya ng 4 na bilyong piso para
maitulong sa MCGI. Ngayong siya nag-exit na sa MCGI, lahat ng nung ginawa niya invalid na, Brother Edwin. Baliwala daw lahat na yon. Naloko na. Naloko na. Yon ang malungkot na nangyayari pagka ikaw ay may tanong na kay KDR, ikaw ay hindi na sumasang-ayon sa mga pamamalakad niya. Yun naman ang nangyayari na nagbubukas ng isip ng maraming exiters. Kaya ngayon, Brother Edwin, nababalitaan natin grupo-grupo ang umaalis. Talagang pamilya ang bumibitaw. Mga opisyalis pa ang ngayon ay nag-exit na diyan sa MCGI. Yun lang ka-chat ko kanina, Brother Edwin, yung mga taga Italy. Meron daw silang mga 20 na exiter sa Italy. Naku po, marai-rai yun, Brother Willie. Oo, kaya naman damang-dama nila ang pagbagsak ng koleksyon. Talagang sadsad ang koleksyon sa MCGI dahil nga sa hindi na mapigilang mga exiter. Siyempre, pagka nabawasan ng miyembro, mababawasan din ang nakokolekta. Kasi nakikita naman ng mga miyembro, hindi naman worth para tumulong pa dyan. Nilulustay lang naman noong royal family, di ba? Yung nanood ng concert ni Taylor Swift, pamangking babae ni KDR, Brother Edwin, magkano ang halaga ng ticket sa concert na yun? Parang dinig ko makakabili pa ng isang kotse, Brother Willie. Oo, kayang-kayang makabili ng isang bagong sasakyan, Brother Edwin. Opo. At nung tanungin kung yung kanyang pamangking babae may pinagsisisihan sa kanyang ginawang panonood ng concert kahit mahal ang ticket, ano ang sinabi nung pamangking babae, Bro Edwin? 0! None! Talagang walang kagatol-gatol na nagsalita na 0! None! Kasi pera ng mga miyembro yung ginastos, Brother Edwin Tapos ito pa, Pasim. Brother Edwin, ito pa, napansin mo ba ito? Bakit ba yung mga hinihiging mga tulong na yan? Ang pinagsasalita ni KDR, yung mga manggagawa, yung mga opisyalis, pag may ibinababa sa mga lokal. Bakit hindi mismo si KDR ang magsalita at manawagan, Brother Edwin? Ano take mo dyan, Brother Edwin? Actually, Brother Willie, napansin ko din yan Bakit hindi siya ang nananawagan na mga kapatid, gipit po ang gawain, kailangan po natin ng ganito, ganire. Ang mga pinagsasalita niya, Brother Willie, yung mga yung mga district leader, yung mga manggagawa. Isa lang ang napansin ko dyan, Brother Willie. Ano yon? Ano yan, Brother Edwin? Kaya ayaw pangahasan ni Kuya na siya ang tumayo sa pulpito at sa kanyang bibig manggaling yung mga panghihingi na yan. Simple lang, Brother Willie. Bakit? Paano nga masasabi ni KDR na gipit ang gawain, gipit ang iglesia? Ang suot niyang damit na Fred Perry. Ang halaga nun 15,000 pataas. Yung damit pa lang yung Brother Willie. Damit pa lang, Fred Perry. Yung polo shirt pa lang yun. Wala pa yung pantalon, wala pa yung jacket. Hindi ba nagsusuot si KDR noong yung kay Brad Eli pa na mga may tatak na EFS? Wala ka bang nakitang si KDR tinangkilik yung pinopromote ni Brad Eli nung araw na damit? Wala, hindi ala ko nakitang isiduot yung Brother Willie. Ang kanyang sinusuot yung Fred Perry na magkano nga halaga? Kung hindi ako nagkakamali, Brother Willie, sa yun? Hindi bababa ng 7,000 isa nun. Ayun. Di ibig sabihin, sa damit pa lang, makita mo lang maluho si KDR. Ganun na nga po lumalabas. Kaya hindi siya pwedeng tumayo, Brother Willie, sa harap ng mga kapatiran na magsasabi siya, mga kapatid, kailangan po nating magtulong-tulong at ang iglesia po ay gipit, kapos. Dahil pag tinignan yung etiketa ng damit ni Fred Perry, wala. Oo, idagdag mo pa yung salamin sa mata, yung eyeglass niya, Brother Edwin. Yung Oakley, Brother Willie. Oakley, magkano naman ang Oakley, Brother Edwin?
Depende Brad Willie sa klase yun. Pero yung sinusuot ni KDR, mga 15,000 pataas yun, Brad Willie. O, tinan mo, salamin sa mata pa lang yun. Yung relos naman, relos, Brother Edwin, yung kanyang watch. Ang huli kong nakita na watch ni KDR, yung Apple Watch eh. Couple watch pa nga sila ni Ate Lengleng dun eh. Talagang maluhong pamumuhay. Tama Tapos yung kanyang sapatos, 'di ba? Yung sapatos niya, 'di ba? Tama po. Yung kanyang pinapakitang motorsiklo, 'di ba? Yung kanyang sasakyang motorsiklo, 'di ba? Opo, milyon po BMW tatak ng Brother Willie. Oo, sa bagay nung araw pa, 'di ba, may kaibigan tayo dito sa Bulacan, Brother Elvin, na ikwento sa atin na Hammer, sasakyan na Hammer, 'di ba, bumili si KDR, tigisa sila ni Lengleng. Tama po. Oo. Magkano nga, Brother Elvin, natatandaan mo yung presyo noong Hammer na sasakyan na nagtigisa pa yung mag-asawa na yun? Nasa nasa 4 million pataas po ang isa ng Hammer. Oo, dalawa ang binili ni KDR, 'di ba? Dahil kilala natin yung yung nagbenta, no? Opo. Saan naman kinukuha ni KDR yung pera para mabili yung mga ganon? Yan ba kinita ni KDR sa pagiging broadcaster niya noon sa radio television, Brother Edwin? Hindi po. Hindi po kikitain ni KDR yun. Oo. Maliwanag kung saan ang galing yung mga pinambili dyan. Ang pinag-uusapan natin, hindi pa kasama yung mga bahay, Brother Edwin. Yung mansyon sa La Vista. Hindi Opo. pa kasama yon. Yung sa Tagaytay, Brother Edwin, hindi pa kasama yon. Aba, sobra na yan, ha? Mm. Talagang ang nakikita natin, yung dapat sanay para sa iglesia, yung mga binigay na tulong ng mga miyembro, hindi napunta talaga sa iglesia, kundi dito sa mga leader ng iglesia, Brother Edwin. Ang napasin nga, bakit daw yung mga local coordinating center, mga dugyot. Pero pagka mga negosyo ni KDR, yung kanyang kapihan, Brother Edwin, yung KD-Rock, talagang yun maganda. Hindi pwede pabayaan, Brad Willie, kasi negosyo yun eh. Mm-hmm. Kailangan maintain yun, Brad Willie. Oo, dahil negosyo ng leader, Opo. Samantalang yung mga local coordinating center para mapaganda, nagpa-contest yung si KDR, yung magkakaroon ng pagagandahin ang mga lokal, sariling gastos ng mga miyembro. Naloko na. Ganun talaga mangyayari doon, Brad Willie, kasi kung halimbawa dito sa coordinating center ng Bulacan, siyempre magtutulong-tulong yung mga taga Bulacan para sila ang manalo doon sa contest na yun. Kaya sila rin ang maglalabas ng pera doon. Oo, napaganda yung local coordinating center na hindi naglabas ng pera si KDR. Di ba? Ganun na nga po yun. Talagang ang perang binibigay ng mga miyembro, talagang lahat yun ay pasok sa bulsa ni KDR. Pasok sa bank account ni KDR. Kaya tuloy-tuloy ang pagyaman di ba? Opo, wala pong hinto na yan. Dire-diretso na yan. At yun nga, yan ang nakikita ng mga maraming exiters na nung panahon ni Brad Eli, may naidadahilan pa kasing gastos sa broadcast, sa radio, television, gastos sa Bible exposition, pangangaral ng mga salita ng Diyos. Nung mawala si Brad Eli, kitang-kita, Brad Edwin, na para saan pa yung mga kinokolekta na yan? Wala naman ng pangangaral na ng mga salita ng Diyos. Hindi naman kaya ni KDR lumabas para mangaral, kundi si KDR ngayon nakatago na lang sa aparador. Ano ba sabi ni Brad Eli? Diyan sa mga pastor na nakatago sa aparador, yung ayaw magpatanong, Brad Edwin. Walang alam yan, sabi niya. Oo, sabi ni Brad Eli, pag ang pastor tatago sa aparador, ayaw magpatanong, manluluko yan.
dapat layasan. O, ayun, Brother Edwin, ang ating ano dyan, gustong maiwan sa ating mga kasama ngayong gabi. Ha? Ang nasa Biblia po, pagka may sakit, dapat puntahan, dalawin, at ipanalangin. Pahiran ng langis para tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoon. Pero sa MCGI, hindi ganun ang ginagawa. Dadalaw sa mga bahay ng may sakit para mang-istorbo. Para yung natutulog istorbohin. Kasi kakantahan at sasayawan lang. Aaliwin lang. Pero para magdala ng gamot, para bigyan ng pera yung may sakit, para kung meron mang dapat bilhin gamot mabili, kung kukonsulta sa doktor makapagkonsulta sa doktor. Walang ganon, ibinibigay. Ituturo pang magpunta sa PCSO. Kawawang mga miyem. Brother Edwin, Opo. tayo nalibang sa oras. Tayo sobra-sobra na sa oras, Brother Edwin. Tayo dapat makapagpaalam na sa ating mga ka-Bible study. Po, Brother Willie, overtime na po tayo. Ang nangyayari, Brother Willie, doon sa dinalaw nila, bukod sa na-consume, hindi pa gumaling doon sa kanyang sakit at karamdaman. Na-stress pa nila. Yes, yan po ang katotohanan. Yun po, mga nakasama namin ngayong gabi dito po sa talakayan at kwentuhan with Brother Willie. Kami po ay wala po kaming intensyon na pasamain ng sino man. Kumbaga, kung ano lang po yung aming nakita, narinig, nasaksihan, at yun lang po yung aming kinekwento at tinatalakay sa inyo. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi. Salamat po sa inyong oras at sa pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat Brother Edwin sa susunod ulit. Makasama ka uli sa ating talakayan at kwentuhan. Brother Willie, din po. bago ka magpaalam, meron lang akong gustong marinig sa'yo. Ano yun, Brother Edwin? Ano ang masasabi mo dito sa grupo ng MCGI na nagdadalaw sa mga may sakit na wala naman palang wala naman palang besa yung ginagawa nila na ano ang masasabi mo? Yan ba dapat pa nila ipagpatuloy o yan dapat na nilang lubayan? Abe, kung sila wala na bang nagagawang buti sa pagdalaw diyan sa mga may sakit. Sabi ko nga, nakaka-istorbo nga sila stress pa nga ang kanilang nagagawa doon sa may sakit dapat sila maglubay-lubay na, Brother Edwin. Oo, walang kabunasan yung mga ginagawa nila na yan, sigilan na. Walang kamunasan, walang katorya-torya. Yun nga po. Sige, Brother Willie, nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon para sa iyong huling pananalita. Ayan, salamat po sa ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong gabi. Tayo nalibang sa oras at papasalamat ako at nandiyan pa rin ang marami nating mga kasama. Hanggang sa susunod pong Bible study natin, kung loloobin ng Diyos sa Webes. Yun po'y Mayo na. May na po sa susunod na Webes dahil bukas at 30. Okay, ang bilis ng araw talaga. Hanggang sa May 1, Labor Day sa Pilipinas. Loobin ng Panginoon, magkasama-sama po ulit tayo dito po sa ating programa, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa inyong lahat. Good night and God bless po.